Napanood ninyo mga kababayan yung Quad Committee hearing kanina ng Congress, nakakapanindig balahibo mga kababayan, yung naging revelasyon ng dalawang inmates. Ayan po mga kababayan, pag pinanood mo ng full, para kang nanonood ng isang horror movie ng karakter mga kababayan, main character ay isang psychopath. Yung krimen mga kababayan na nagawa, it is almost unbelievable na magawa ng isang presidente. Iniisip ko nga, di kaya nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. What you see is what you get. You decide. Ikako, pinoses ng evil spirit po yung dating Pangulo na nagawa ang ganong kahindik-hindik na krimen. Yung drug war po, yung EJK nang tinarget mga drug lords na nasa loob na mga kababayan ng penal colony ng Davao. Ang description po sa testimony, ginawaan niyang dinuguan. Ginawang dinuguan. 2 inmates link ex-President Duterte to Davao prison bloodbath. It is mind-boggling. Sickening mga kababayan yung testimony. Ako, theory ko mga kababayan, with all these testimonies na nagdidiin sa dating Pangulong Digong, although hindi man niya po tinatago noon, na yung utos niya, kill, na nagresulta po sa almost close to 30,000 na mga biktima. Ako, I think, with all this revelation po ng mga witnesses dito sa sinasagawang Quad Committee hearing, ng war on drugs, pati yung Pogo at AJK, baka biglang magbago po yung this will put pressure sa ating Pangulong Bongbong Marcos at magbago yung posisyon niya sa ICC. Pwedeng magkamali ako, pero I think baka kung hindi man tayo bumalik sa ICC po, yung sword of Damocles, bitiwan na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tulad ng mga writings in the wall na atin pong nakikita mga kababayan, base sa mga pronouncement ng DOJ, saka po ng Solicitor General, na yung Interpol po hindi pipigilan. Kasi we have that obligation din, mga kababayan, and we are a member of the Interpol. Lalo pa mga kababayan, na yung mga Duterte, nag-intensify sila, lalo na po si Inday, nag-intensify sila ng mga black propaganda laban sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito mga readings ko po, pwedeng magkamali ako, pwede din po na tumama tayo sa ating theory. O ngayon, ibigay ko muna sa inyo yung istorya. Sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, ginawang dinuguan, 2 inmates link ex-President Duterte to killing of 3 Chinese drug lords in prison. Madaling sabi po, nagsiserve na ng sentensya yung mga Chinese drug lords, pinapatay pa ng dating Pangulong Digong. Yan ang ibig sabihin dito sa kwento, based mga kababayan sa revelasyon ng dalawang inmates. It is a damning revelation sa ginawa ng dating Pangulong Digong. So nangyari ito, sabi rito, yung pagpatay sa loob mismo ng maximum security facility ng Davao Prison and Penal Farm sa Davao del Norte. So sabi rito, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawa, dinuguan. It was a bloodbath. With these words, inmate Leopoldo Tan Jr. implicated former President Rodrigo Duterte in the August 2016 killings of 3 convicted Chinese drug lords sa loob mismo ng maximum security facility ng Davao Prison sa Davao Prison and Penal Farm sa Davao del Norte. So sabi dito sa balita, Tan along with fellow inmate Fernando Andy Magdadaro appeared as witnesses kanina before the House Quad Committee hearing. The particular hearing focused on the alleged extrajudicial killing na nangyari during the previous Duterte administration, which is known for its bloody war on drugs. Kung last week mga kababayan, last Monday yata, yun na testimony ni
Jimmy Goban, yung dating Bureau of Customs agent po, isinabit yung asawa ni Inday na si Mansa Carpio sa si Pulong Duterte, then Michael Yang, economic advisor po ni Digong, sa smuggling ng 3. Sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. 6 billion ng shabu na nagkapalaman sa magnetic lifter. Ngayon yung focus ng investigasyon sa AJK naman po. At ang isinabit na ng witness ng Congress, Quad Committee, mismo ng Sidigong. So talaga pong nakakapanindig balahibo yung naging revelasyon. So sabi dito sa kwento, Tan and Magdadaro reading separate sworn statements told the Quad Committee members that they were asked to kill drug lords Chu Kintong alias Tony Lim, Lilan Yan alias Jackson Lee, and Wong Mingpin alias Wang Mingping. In exchange, sinabihan daw sila mga kababayan that they would be rewarded 1 million pesos per head or a total 3 million plus or a total of 3 million plus their freedom. Ngayon, nagkaunsihan, mga kababayan, ang sabi na ibayad lang sa kanila, 2 million lang. At yung pinangakong freedom, sa kanila, hindi man po nangyari. So malamang yung 1 million na hindi binigay sa kanila, pinag-ati-atian din ng kung sino. Yung mga kasabwat na opisyal doon sa kulungan nila. So gamit po ang bladed weapons, Tan and Magdadaro stab the trio dead within their shared jail cell. Binigyan daw sila ng balisong po at umabot ng haros 20 minutes yung bloodbath, mga kababayan, na nangyari sa loob ng Bartolina. So afterwards, as they were being led out of the cell for investigation by jail personnel, Tan said he saw the Bao Penal Colony
Davao Prison and Penal Farm Chief Superintendent Gerardo Padilla take a call from his mobile phone. 2 dangkal lang po ang layo ko. At narinig niya ang boses ng kausap, kino-congratulate si Padilla. At familiar niya yung boses. Alam ko anyan ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil familiar po ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamaan niya doon, tumawag niya si Presidente Duterte, nag-congrats sa akin. Yan yung 2 witness mga kababayan. Kaya niya sa sinabing ito ni Padilla, kaya lalo akong naniwala. 1 dangkal lang yun, no? 1 dangkal lang daw yung distansya niya. So dikit na dikit, yung kausap sa telepono po, kilala niya yung boses, si Presidente Duterte anya ya. At kinonfirm pa. Kaya dahil anya sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala, nang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Sabi po ni Tan. Tinanong si Tan ng mga congressmen, bakit ka anya nakulong? Ano yung kaso mo? Violation daw ng Republic Act number 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tapos, binisita daw siya ng kanyang classmate kasi na si SPO4 Arthur Narsolis at inoferan siya ng trabaho. Iyon ang trabaho, yung pagpatay doon sa mga drug lords. So sabi niya na ang kanyang kaibigan na si Narsolis, may ipapatrabaho ako anya sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya, kakausapin namin ang presidente. Yun daw ang sabi sa kanya ni SPO4 Narsolis. Narsolis further told him, sayang din itong 1 manok kada ulo. Sa pagkakaintindi ko anya at pagkakaalam, ang 1 manok ay 1 milyon. Tapos nirecruit niya din itong si Magdadaro na makasama niya sa trabaho kasi kaibigan niya at alam niyang mamamatay tao. Ganon mga kababayan, talagang nakakapanindig balahibo. Pakinggan natin yung porsyon ng kanyang testimony mga kababayan sa Congress. Courtesy po ng House of Representatives, pero ito pinablish na ng Manila Bulletin. Ayan po. Ako ay nahatulan at nakakulong sa Davao Prison Penal Farm dahil sa paglabag ng RA 9165. Noong mga bandang July 2016, habang sinisilbi ko ang aking sentensya sa maximum compound, dumalaw sa akin ang kaibigan ko na si SPO4 Arthur Narsolis. Si SPO4 Arthur Narsolis ay kaklase ko noong high school. At sa kanya din ako humihingi ng tulong ng aking kaso. Siya ay naka-assign sa CIDG 11 at nakabase sa Davao City. At boss niya si Colonel Edelberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG 11 Davao City, at Lieutenant Colonel Rina Garma. Noong araw din yun, nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Narsolis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Sabi pa ni SPO4 Arthur Narsolis, sayang din itong 1 manok kada ulo. Sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam, ang 1 manok ay 1 milyon. Tinanggap ko ang alok ng SPO4 Arthur Narsolis na pera at pangakong makakalaya ako. Dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil sa malakas sila sa taas. Tinanong ko kay SPO4 Arthur Narsolis kung sino ang mga tatrabahuin at pinakita niya ang 1 kapirasong papel
na naglalaman ng mga pangalan ni na Chukintong at Jackson Lee. At sinabi pa ni SPO Bornar Tornasulis na 3 sila, ngunit yung isa na may pangalan na Peter Wang ay darating mamayang gabi dahil manggagaling siya sa ibang kolonya. Nagpakita pa si SPO4 Arthur Nasulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan ng 32 na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO4 Arthur Nasulis na ang mga Chinese na mga ito ay drug lords at galit ang presidente sa kanila. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, nilipat mula kami sa Bartolina, Silda 4, saka pumasok ang 3 Chinese drug lords at pagkaraan ng ilang minuto ay binalik din kami sa Bartolina, Silda 6. Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung 3 Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak at si Fernando Magdadaro naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsaksak. Ang korta at 29 balisong na nagamit ng palaksak na binigay ni Leo Pinkian isang araw bago yung insidente. Si Leo Pinkian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming sasaksakin yung 3 Chinese drug lords, kaya pinagsasasak niya si Chukintong habang pinagsasak ko naman si Peter Wang. Pagkatapos sumunod na pinagsasaksak ni Fernando Magdadaro si Jackson Lee. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords, nilagyan ni Fernando Magdadaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda 6, para hindi makita ang duguan na katawan ng 3 Chinese drug lords. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda 6, at sinabi niya na, anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas. At tinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng silda. Ilabas namin sa selda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang, no? Teka muna, medyo seryoso yung sinabi mo, eh. Inaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Meron kang kasing binanggit, eh, na pangalan, eh. Yung nandito sa number 29. Ito ay Opo. pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito?
Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Narinig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaliwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Panindig balahibo mga kababayan? O ngayon, sa pagtatanong, interpellation mga kababayan, clarify pa ito, inulit ni Congressman Dong Gonzales. Kasi imagine, yung in-implicate po, yung dating Pangulong Digong mismo, lumalabas, siya po ang mastermind. Siya mismo yung nag-utos. Yun yung sabi ng witness. Pakinggan natin yung interpellation po. Thank you, Mr. Chairman. At sa mga kasama mong chairman sa Quadcom. Ang aking tanong po, hindi po ako dating nagtatanong, pero gusto ko lang pong tanungin. Mr. Tan, pwede ba kitang tawagan na tata? Opo, Your Honor. Sa binasa mong salaysay, sa pahina 5, numero 28, 29 at 30, sa number na 28, 29 at 30 ng iyong affidavit, nakakagulat ang mga sinabi mo, tata. Baka lang kako naman nagkamali ka ng basa, namali ka ng basa. Pwede mo bang basahin ulit ng malakas at malinaw yung number 28, 29 at 30? Mr. Chairman, tata. $28.29. 29, 30 po, tata. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente Duterte, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Mr. Chairman, tata, hindi lang po sa buong Pilipinas na naririnig kayo at napapadood, kundi buong mundo sa oras na ito. Uulitin ko po sa iyo. Baka po nabali tayo ng dinig. Basahin ko po ulit sa inyo. Number 28. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Number 29. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte
dahil pamilyar ko ang boses niya. Numero 30, number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin dahil sa sinabi nito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Tata, sigurado po ba kayo ang boses ni dating President Duterte, yun ang narinig mo habang kayo'y naglalakad? Opo, Your Honor. Mr. Chairman, wala na po akong itatanong kung hindi in this light of this very serious and sensitive development. May I move in the interest of fairness? May I move to invite the former president to hear his side on this matter? I rest my case, Mr. Chairman. Thank you, Senior Deputy Speaker Gonzales. There is a motion to invite the former president to shed light on the issue raised before this committee in the spirit of fairness. Is there any second? Duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. So, tinitingnan ko mga kababayan yung mga balita ngayon. Wala pang mga developments. Kung yung dating Pangulong Digong ay may reactions na as he is implicated dito po sa karumaldumal, kahindik-hindik, napakaseryosong revelasyon na siya mismo yung itinuturo bilang nag-utos sa bloodbath mga kababayan na nangyari sa loob mismo ng Davao Prison and Penal Farm. Si Padilla tapos si Narsoles kasama sa mga pinaimbitahan mga kababayan ng Quad Committee. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo? Yun na nga po, malamang itong mga damning revelations implicating the former president sa mga karumaldumal na krimen or extrajudicial killings sa war on drugs niya noong kanyang panahon, baka ito po yung magpabago sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng ICC. Siyempre, yung pressure galing po sa ating mga mamamayang Filipino, parang yung issue ng Pogo, biglang nag-announce yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng Pogo, tigil na niya yan. Dito mga kababayan sa issue ng EJK, baka po biglang bumalik tayo as member ng ICC. Pero ito, theory ko lang po mga kababayan. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, he is a listening president. Nakikinig siya sa popular clamor ng ating mga mamamayang Filipino. Ilalo pa mga kababayan, ayaw siyang tantanan ng mga Duterte, mismo ng si Inday, ang nag-intensify ng mga propaganda laban sa kanyang pamahalaan. At seryoso po ang threat ng destabilization laban sa kanyang administrasyon. So with that, baka yung sword of Damocles, bitawan na po ng ating Pangulong Bongbong. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark. Ito India National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB.
Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.